na, love. Pagkita natin, babalik ko sa'yo. Kabayan, share ko lang. Sa pagpapatuloy ng kwento ko, mag-grocery naman tayo. Dito lang kami nag-grocery sa E-Mart. Malapit lang to sa amin, mga 9 kilometers. Mga 18 minutes, nakamotor naman kami. So ayun na nga, first day of class, late ako, kagaling. Bali 5 lang kaming magkakaklase. Sabi nga ni Sen, mas prefer niya yun kasi para mas matutukan niya yung mga estudyante. Nga lang, hindi sa pag-ano, ako'y nauuna na. Marunong na ako magbasa. May konting kaalaman naman na. At yun ang maganda. Refresh, kumbaga. Shout out kay Sem Blaze, ang teacher ko sa Kadya. Dapat talaga hindi ako mag-KLC. Sabi ko nga sa girlfriend ko na asawa ko na ngayon wala akong budget dyan. Mag-self-study na lang ako. Sabi niya, sagot niya daw. Tsaka naisip ko, mas prepare ko nga pala mag-aral ng may kasama. At saka yung nasa school ka, may nagtuturo. Iba pa rin kasi yun Kaya ayun, tinuloy ko. Maganda yung nakuha kong schedule. MWF, umaga, 4 hours lang. Hindi ma-overload yung utak mo. Makakapagpahinga pa rin. Tsaka naalala ko, isa ring dahilan kaya na-convince ako mag-KLC as yung registration. Hindi ako marunong dun sa Kadya, sa school na napasukan ko, talagang makakapasok ka sa registration. Ma-assist ka kasi talaga. Okay, commercial muna tayo. Singit ko lang yung binibili kong saging dito sa E-Mart. Del Monte to Ito maganda 7. Mas na ako dito. Ganda ng kulay. Ito pa. Diba? Naisingit ko pa. Supportive tayo sa sariling atin. Tsaka usap-usapan ngayon yung Del Monte, Mabalik tayo. Fast forward, dumating na yung schedule ng exam. At bago yon, naging madugong reviewhan ang naganap. Grabe. Kayo ba, kabayan? Anong effective sa inyo sa pagme-memorize ng vocabulary? Ako kasi mas effective sa akin yung sinusulat Nakukuha ko rin yung tamang spelling. Kaso hindi mo mawala yung mga distraction Lalo kapag naglalaro ka ng mga online games. Tapos may magsasend sa'yo ng link. I-click mo, magpi-play hanggang sa swipe ka na, naliligaw ka na, nawawala ka na sa focus sa pag-aaral. Nag-aaral ka nga pala, bakit ka nandito sa Facebook? Swipe ka ng swipe. Tsaka may times na moody ako sa pag-aaral. Yung talagang kahit anong pilit ko, hindi talaga pumapasok. Kaya pag feeling ko, ganado ako sa pag-aaral. Sasamantalahin ko yun, mag-aaral ako. So ito na, dumating na yung araw ng exam. Ang aga ko. At habang palapit yung oras ng exam at padagdag ang nervyos ko, siya namang panay ang inom ko ng kape. Para bang first time ko, second take ko na Sa bagay, nalimutan ko na talaga yung eksena noong unang exam ko. Sa reading part, halos alam ko. Madali lang. Kayang-kaya ko to. Tapos pag may mga nakakalimutan ako, nababalikan ko. Sa listening part, ang dami kong nablangko. Hindi na nga pala mababalikan yun. Putik, nanlomo ako. Kasi ang dami kong blanko. Pati utak ko na blanko. Mataki yung kape ko. Nagkanda, nervyos na ako. Hanggang sa dumating yung result, buti na lang pas ang awa ako. Akala ko talaga bagsak ako. Ayun, tulala ako hanggang sa paglipat sa kabilang kwarto para mag-ishihara. Ishihara para yun sa colorblind test. Buti, pasado rin. Umuwi akong tulala. Hindi talaga mga paniwalang pasado ako. Sa dami ng blanko ko. Nandyan pa ba kayo? Hello? Nakikinig pa ba kayo? Tutuloy ko pa ba tong kwento ko? Mahaba pa to siya, pagtsagaan nyo na lang. Huwag muna kayo halis, wala pa tayo sa exciting part. Ayoko na mag part 3, tapusin na natin dito sa part 2. March 31, 2023 ako nag-exam. After nag-pre-medical ako, thankfully nakapasa ako. And then, nakapasok na ako sa rooster. And then, waiting ma-hire o ma-select ng employer. Maraming nangyari noon, kinasal ako, nabuntis yung asawa ko, tumaba ako, wala kasi akong trabaho. Tapos pumunta kami sa hometown ng asawa ko sa Davao, buntis siya noon, di ba nakagala pa. Pumunta pa kami nun sa Philippine Eagle Center sa Davao. Nakipag-meet and greet lang ako kay Vigo, yung nasa 1,000 bill na eagle. Tapos bumalik na kami sa Laguna. Maya't maya ang check ko sa website ng HRD kung gumalaw na ba yung baso. Tapos na-hire na.
Punta agad ako sa Kadya, nag-sign agad ako ng contract at sinend agad sa DMW. After no, nag-post na ng date for training ang DMW. July 10 to 14 ang schedule ko. 7 a.m. to 5 p.m. Bale 5 days kasi yung training eh. Kinakailangan ko gumising na maaga, 3 a.m. dahil malayo ako, Laguna, papuntang Ortigas. Balikan, 5 days. Isang araw bago yung last day ng training, na late ako. 9 a.m. na ako nakarating. Yung nasakyan kong bus, hindi dumaan ng Skyway, sa ilalim dumaan sa Bikutan. Sobrang baha. May bagyo nung araw na yon. Nagbabaan na yung mga pasahero. Bad trip na bad trip. As in, hindi na talaga gumagalaw. Tapos maulan pa. Naglakad pa ako ng mga ilang kilometro noon. Naghahanap ako ng Grab rider na masasakyan para kahit hanggang Ayala man lang. Nakarating ako hanggang doon sa may Walter Mart. Agawan ng rider. Yung iba kahit medyo mahal, pinapatos na. Kaya ako kahit mahal, pinatos ko na rin. Buti na lang yung nasakyan ko may dalang kapote. Yung iba kasi nakikita ko, mga walang kapote yung mga pasahero. Tapos yun, pagdating ko ng Ayala, nag-tren na lang ako hanggang sa makarating ako sa DMW. At yun nga, 9 a.m. na ako nakarating. Nag-explain ako dun sa teacher, nag-sorry ako, nakiusap ako maigi, pero ang sabi niya, pasensya ka na, umulit ka na lang next week. Para akong biglang nawala ng gana. Biruin mo, isang araw na lang matatapos ko na yung training. Makakapagpahinga na ako, kakabiyahe-biyahe at paggising ng maaga. Tapos uulit pala ako next week. Nye. Pero after ng class, kinausap ko ulit yung teacher. Sabi niya sa akin, biro lang yun. Buti na lang. Kinabukasan, last day na, bigay na ng certificate sa wakas. And then after noon, kinukumpleto ko ng ibang requirements, tapos asikaso ng mga pangangailangan para sa panganganak ni Mrs. At ayun nga, dahil malikot si baby, 2 cord na yung nakapulupot sa leeg niya, nag-decide kami na isasarya na lang dahil hindi na kaya in normal delivery. At doon na nagsimula ang puyatan kay baby. At habang nagpapagaling ang Mrs. ko sa sugat niya sa cesarean, ako naman tong nakaramdam ng kakaiba sa aking tiyan. Nagsimula na ang pananakit. Niistiis ko lang, uminom ako ng over-the-counter na gamot pero hindi pa rin tumalab. Kaya yung asawa ko, pinilit na akong magpa-check up. Mabuti na lang kahit paggabi na may doktor sa ospital ng Binyan. Na-examine agad ako at doon na ako kinabahan dahil kinakailangan ko daw tumawag ng kasama dahil kailangan akong i-admit. At lalo akong ninervyos nung sinabi ng doktor kailangan ko na daw agad operahan bukas din. September 14 ako noon na-admit. September 19 ako na-discharge. Acute yung naging findings ng doktor kaya inoperahan ako agad. Exploratory laparotomy yung ginawa sa akin. September 26 yung schedule ng pasahan ng requirements. 1 week ko pa lang napapagaling yung sugat ko. Kailangan ko magpa-medical ulit at kumpletuhin pa yung ibang mga requirements. Ang hirap pa nun, medyo may kalayuan yung mga lakarin. Iika-ika ako. Naglagay lang ako nun ng binder sa tiyan ko para hindi bumuka yung sugat ko. Hiniram ko lang sa asawa ko para tuloy kaming parehas na cesarean. September 25 nung kinukumpleto ko yung requirements. 26 kasi yung pasahan. Hindi na ako umuwi ng Laguna. Nag-book na lang ako ng hotel dahil pagod na rin ako at maulan. Awa ng Diyos nakaraos naman. Naitawid naman lahat ng kailangan. Fast forward, nagsenda ng final list at October 30 yung flight namin. At 29, kailangan makapagpasa na kami ng swab test. October 28 pa lang, nag-book na ako, nag-stay na ako sa hotel. Malapit lang sa DMW, sa likod lang ng Robinson Galleria. At kinabukasan ng 29, kailangan maaga din dahil mahaba ang pila sa swab test sa Manila doctors. Nakakakaba lang kasi pag nag-positive, hassle, madidelay yung flight, maririsked ka, gagastos ka na naman. At ang worst, makancel ka ng employer mo. Buti na lang, negative sa swab test, tuloy ang flight. At kinabukasan, araw na ng flight, ipapasa na rin namin yung swab test at ibibigay na yung iba pang mga kailangan. At syempre, hindi mawawala yung blue jacket. Buti na lang, maaga kami natapos. Nakabalik pa ako ng hotel para makapagpahinga ng konti, makaligo, tapos check out na ng alas 12. Diretso na ng airport. At are nga, nasa airport na kami. Suot na ang legendary jacket. At palapit ng palapit ang malungkot na part. At yun ang dahilan kaya ayokong magpahatid sa airport. Dahil ako'y maiiyak lang. Ang kaso, nadala ko yung ATM ko.
Naisip ko, paano ako makakapagpadala? Ay siya, pumarini kayo. Siyang message ko sa aking asawa. And the rest is history. Kaya sa mga EPS aspirant na gusto makapagtrabaho dito sa South Korea, mabagal man ang usad, marami mang lubak bago makarating sa patag, tuloy lang at makakarating rin sa paroroonan.